Nasa NBI detention facility sa New Bilibid Prison na ang dating mamamahayag na si Jason sa matapos siyang arestuhin kagabi dahil sa kasong cyber libel. Pero ayon sa kanyang kampo, may anomalya sa kanyang pagkakadakip. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sa kasagsagan pa lang ng pag-aresto sa kanya ng NBI sa kanyang bahay sa Quezon City nitong Huwebes ng gabi, kwinestiona ni veteran broadcaster Jay Sonza ang nilalaman ng kanyang warrant of arrest. Tinignan namin kanina ng abogado, ang mga nakalagay, no bill required. Kaya gusto ko makita yung original. Pinaaresto siya ng Pasay Regional Trial Court sa mga kasong unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act na nag-ugat sa umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni PBBM. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, inaalmahan nila ang nakasaad sa warrant na non-bailable ang mga kaso ng kanyang kliyente. Kwenestyon pati nito ang NBI sa mabilis na pag-aresto kay Sonza. Tila sinadya pa raw nitong arestuhin ang 71 anyos sa gabi mismo bago ang long weekend para hindi agad makapagpiyansa. Ang kaso, unlawful publication. When say unlawful publication, the penalty is only up to 6 months imprisonment. Kahit nagawin natin 6 years imprisonment yan, the case is bailable as a matter of right. Ito namang NBI, kahit mga lawyers na alam naman nila na highly legally questionable yung warrant of arrest, in-arrest pa rin nila yung matanda. Giit pa ni Tolentino, dapat daw ay nilinaw ng NBI sa korte kung bakit non-bailable ang mga kaso. Pero sagot ni NBI Director Melvin Matibag, at the end of the day, it's the court who will decide kung may bail ba o wala. So kami, we cannot inquire on the court. All we have to do is to enforce it. Kailangan namin gawin yun eh. Marami naman tayong narinig na mayroong mga personalities na pag nabalita may warrant, nagtatago na. So hindi na natin mahanap, hindi na natin maaresto. Sa ngayon, nakatutok na raw ang kampo ni Sonza sa mga legal na hakbang na maaari nitong gawin para agad siyang makalaya. Kinilala naman ng Presidential Communications Office ang pagkakaso at pagkakaaresto sa veteran broadcaster. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, sinasalamin nito ang kampanya ng administrasyon kontra sa umano'y online abuse. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.